Yan. Live. Gumana agad yung... Naku, bakit ba ganyan? Nagpi-finish na agad to. Diba? Good morning, everyone. Yan. Skyflakes. Pambaon. Pampaalis ng... Ano yun? Yung maasim na sikmura. Sikmura na naman ako. Magandang umaga sa lahat dyan. Magandang hapon sa ibang panig ng mundo. Magandang tanghali. Mugto na naman yung mata ko. Puyat eh. Pagka ba puyat kayo, mugto rin yung mata nyo. Ano yung content natin ngayon? Yung tungkol sa mga anak. Yung content natin ngayon. Pinamagatang. My child, this is your safest place. Oh, diba no? Saan nga ba yung pinaka-safe na lugar para sa ating mga anak? Siyempre, kung safe yung ating mga anak, safe na rin tayo, diba? Siyempre, ganun yun. Ano yan eh, hilahan. Diba? Gusto ko yung mukha akong macho eh. Yan. Dito, napapansin ko, pahabaan ng manggas. Tapos makikita nila ako nakatiklop na ganito to. Sabi nila, hindi ka ba giniginaw? Hindi. Yan. Tsaka sabi nila, yun daw nakatiklop na ganito, mostly pang lalaki. Mukha akong lalaki. Tibo ba tibo? Kaya mo bang sabihin yan o paano mo sasabihin sa anak mo na anak, ito yung pinakaligtas na lugar para sa'yo? Saan yun? Diba? Baka tanungin ka ng anak mo, saan yun? Meron ba nun? Diba, no? Nakakalimutan yata natin itanong yun eh, o sabihin sa mga anak natin eh. Ako, nasasabi ko ba yun sa mga anak ko? Ang sinasabi ko sa anak ko eh, anak, ang pinaka-importante sa lahat-lahat para sa'yo at para sa akin ay ang pamilya. Without your family, parang you're nothing. Diba? Pagka yung pamilya mo sira o watak-watak, parang ang lungkot ng mundo mo, no? Para bang nag-iisa ka lang talaga. Wala kang kakampi. Diba? Wala kang kakampi. Wala kang masasabing grupo ko to. Mahal ako nito. Wala, mahirap. Diba? Yung mga kaibigan mo, okay yan. Pero, yung bang kayang gawin ng family mo, ay kaya rin gawin ng kaibigan mo? Or, mas nakalalamang ba yung kaibigan mo na gagawa ng kabutihan sa'yo kaysa sa pamilya mo? Merong ganun, di ba, no? Pero yung katotohanan ng buhay, pamilya mo, kaaway mo. Biglang pumaling eh. Nakala mo kung di sasabihin ko, no? Diba, totoo naman, pamilya mo kaaway mo. Kaya nga kung minsan eh, yung mga magkakapatid, nagkakawatak-watak. Yung mag-ama o mag-ina, nag-aaway, diba? Dahil, ganun na talaga. Pero, saan nga ba ang pinaka-safe na place for you bilang anak, bilang kapatid, bilang asawa, bilang magulang, bilang pamilya? Di ba, no? Tingnan natin yung oras. Maikli lang tong ano ko, yung content ko na to. Kasi
maikli lang, wala kang kausap di ba? Yung kwentuhan, humahaba kasi meron kang kakwentuhan. Yung chismis, malayo ang nararating kasi maraming nakikinig, maraming nagre-react. At dahil marami sila, marami kang i-reach out. Kaya medyo humahaba dapat. O mas mahaba ang oras. Chismis no? O ito chismis to. Alam nyo ba? Yung mga anak natin, mga ano yan, nagseselosan yan. Kanya-kanya sila ng ugali. Kanya-kanya ng mga naisin sa buhay. Diba? Merong anak na mabait, makalinga, mapagbigay, matiisin. Meron namang mga anak na ay barumbado, yung panggulo. Diba? Ako, paano ko i-describe yung mga anak ko? Ang mga anak ko, inisip no? Paano ko ba sila iminold? Paano ko sila hinubog? Siyempre, hinubog ko sila dun sa gusto ko. Diba? Hindi nga sa gusto nila Kasi, ang bata po, susunod yan sa kung ano ang sasabihin ng mga magulang. Kasi bata nga Bata pa sila, sa'yo mag-uumpisa. Ngayon, pag nagkamali ka ng paggabay habang sila ay bata, mali yan paglaki. Doon na nga sinasabing nanunuwag. Hindi maganda yung kinalakhan. Doon nangyayari yun Kaya nga yung mga paniniwala nila, yung kung paano sila nakikilaban sa buhay, at yung kanilang reasonings, mga thinking, hindi yung bata ang pinagmulan yan, yung magulang. Magulang. Pero, merong likas na pag-uugali ang bata. Saan nanggaling uli? Sa pinagmanahan. Diba? Hindi ka lalayo. Hindi nagbubunga ng kamatis ang mangga. Pagka ang puno ng mangga, ang inilalabas niya ay puro matamis na bunga. May sasalit at may sasalit doon na maasim o mapakla. Kasi walang perfect. Kung saan nanggaling yung maasim na yun ay nananatiling tanong, bakit mayroong maasim na bunga ang isang puno ng mangga na mas marami yung ibinubungang matamis? Hindi pwedeng walang bulok. Hindi pwede. Hindi pwedeng walang negative. Saan nga ba ang safest place ng ating anak? Paano mo kinakausap yung anak mo? Paano kayo nagkakaroon ng bonding moment? Paano kayo nagkukwentuhan? Paano mo pinapakita yung pagmamahal mo sa anak mo? Sinasabi mo bang I love you, anak? Hindi mo nga sinasabi siguro yan kasi nahihiya ka. Yung mga anak mo nag-I love you sa'yo, hindi rin siguro. Kasi hindi siya sanay. Hindi siya nahihiya. Hindi siya sanay. Kasi ganun ka rin. Hindi ka nahihiya. Kaya hindi mo masabing I love you, anak. Hindi ka sanay. Hindi mo sinanay yung sarili mo. Kasi po, para daw maging mapagmahal ka, umpisahan mong magmahal. Sanayin mo yung sarili mo, yung self mo na nagmamahal. Hindi sinasanay natin sarili natin na mainggit, magalit, diba? Magsungit. Kaya tayo, yun ang lumalabas sa atin. May pagmamahal, kunti. Diba? Nag-usap kami ng anak ko kagabi Yung mga anak ko kausap ko Nag-video call nga kami Kaya lang, kagulo ng internet, Kagulo yung internet.
Kaya nakakainis eh. Maraming kwentuhan ang isang mag-ina. Maraming mga bagay na dapat pag-usapan. Maraming oras dapat ang inilalaan sa pamilya. Maraming konti, maraming konti. Hindi naman yung masyadong mahabang oras ang ilalaan mo para lang magkakwentuhan kayo. Maraming konti. Parang small frequent meals. Yan. Sumasakit ang tiyan mo. Hindi ka pwedeng kumain ng bigla. So pag kumain ka, maya't maya, pero konti-konti. Ganun lang din sa anak. Yung nililingon mo, yung anak mo, paminsan-minsan, okay na yon. Kaysa yung nilingon mo siya, minsan lang sa isang linggo. Diba? Minsan-minsan. Minsan sa umaga, minsan sa tanghali, minsan sa gabi, ganun mo lang. Or minsan sa isang araw. Huwag yung minsan sa isang linggo. Diba? Magparamdam ka. Dahil hindi mo alam, kailangan ka ng anak mo. At hindi mo rin alam, dahil kailangan ka ng anak mo, kailangan mo rin siya. Napanood ko si Lucy Torres at saka si Richard Gomez in-interview ni Ogie Diaz. Ang galing nung pagsasama ng mag-anak na yun, ng pamilya na yun. Ano secret nila? Communication, conversations. Hindi pwede na hindi sila mag-uusap kahit through text. Ganda, diba? Sabi ko nga, wala kami niyan. Wala kami niyan nung kasi sabi ni Richard Gomez sinanay nila yung sarili nila ni Lucy Torres na laging nagko-communicate kahit nasaan sila. Kaya nga daw gamit na gamit sa kanila yung cellphone. Kasi syempre busy tao yan eh. Pero hindi daw lumilipas ang maghapon o ang oras ng kainan ay hindi sila nag-uusap. Totoo naman yun, di ba? Pinakamabisang sandata sa pagdating ng bagyo, ang paghahanda, ang pagsasanay. Sinanay nila yung sarili nila na laging nag-uusap, sabay na nagpaplano, hindi isa lang. Pag nagtrabaho, sabay din. Kahit dito yung isa, dito yung isa. Sabay lagi, hindi nagpapabaya. Ganun ba kayo? Diba? Buong buo yung pamilya nun eh. Masayang masaya. Makikita mo talaga. Bakit mugto yung mata ko? Nag-aalala ako bilang isang ina. Kasi layo-layo kami mag-iina eh. Watak-watak. Nakikita ko lang yung mga anak ko dito sa telepono. Through messenger. Tapos text. Ganun lang. Hindi masaya. May kulang. Maraming kulang. Kaya nga, hanggat maaari, kayo po nabuo at sama-samang pamilya. Sulitin nyo. Kasi darating ang time, pagka nagkanya-kanya na ng buhay yung mga anak nyo, may mga asawa na, may mga anak na rin. Ibali na. At saka, kung ano yung ginawa mong pagpapalaki sa anak mo, ganun din niya palalakihin yung mga anak niya. Pero merong mga anak, nung nagkapamilya, iniba niya yung estilo sa pagpapalaki ng anak. Umiba ako. Iniba ko yung style. Yung style na kinalakhan ko, hindi ko sinasabing maganda, hindi ko rin sinasabing pangit. Pero, iniba ko. Medyo, meron akong binago, pero meron akong tinuloy. Kumbaga, in-improve ko lang ng konti. Diba?
doon sa style na gusto ko. Masyado akong open sa mga anak ko. Open ba kayo? Pag yung kibot, dumadaing ako sa mga anak ko. Kasi gusto ko maramdaman nila at ma-inculcate sa isip nila, anak, kailangan kita. Anak, naaalala kita. Anak, kailangan kita. At anak, pamilya ang the best. Mawawala lahat. Pero wag mong hahayaan na mawatak-watak ang pamilya. Wag mo siyang ipagpapalit kahit kanino. Mawala na yung mga kaibigan mo. Mawala na yung mga kumpare mo. Wag ang pamilya. Ganun ko sila pinapalaki. Kasi, nag-umpisa tayo sa family. Mag-i-end tayo sa family. Pero yung iba, iniiwan yung pamilya. Dahil sa tawag ng laman. Yung iba, sinisira ang pamilya. Dahil sa gusto nilang kapangyarihan. At yung iba, sinisira rin ang pamilya. Dahil sa pera. Saan ka doon? Wala tayo doon. Kasi gusto natin buo ang pamilya. Yung mga anak ko, yun lang ang meron ako. At alam ko, ako lang din ang meron sila. Kaya nga ang sabi ko lagi, anak, tandaan mo lang. Yung paglaban sa buhay, hindi pwedeng nag-iisa. Dapat may kasama. Sino yung kasama mo? Pamilya. Dahil pag ready ka na, pamilya din ang bubuuin mo eh. Ngayon, yung pamilya mo, dahil gagawa ka ng bagong pamilya, yung dati mong pamilya mo pa rin. Madadagdagan lang. Lalaki, dadami. Pero never mo silang iiwanan. Yung iba kasi sabi, pag ready na yung anak, iiwanan na ang magulang, magsasama na sila. Totoo yun. Lilipat ka na ng bahay, magsasarili ka. Pero, wag mo kakalimutan, may pamilya ka pa. Nakakalungkot kasi kung minsan yung iba. Pag nag-asawa na, wala nang pakialam sa mga magulang, hinahayaan na, kawawa. Diba? Ayoko yun. Kaya sinasabi ko sa mga anak ko, anak, pagtanda ko, aalagaan mo ako. Pero hindi ako magiging pabigat sa'yo. Kasi, pagkagayakan ko yung pagtanda ko. Ganun ka ba? Ganun mo ba sinasabi yan sa anak mo? Tapos, ang sasabihin ko sa anak ko, anak, sobra kitang mahal. Lahat ng ginagawa ko para sa inyo. At lahat gagawin ko para sa inyo, dahil sa inyo. Dito anak, sa akin, ang safest place for you. Dito, sa puso ko, safe na safe ka. Ito, yung handang magtanggol sa'yo. Handang kumalaban sa buong mundo. Dahil dito, nandito ka. Inaalagaan ka ng isang ina sa puso niya. Handang isakripisyo ang lahat. Di ba? My child, your safest place. Dito, sa puso ng nanay mo. Kaya mo sabihin? Kaya yan. Dahil sa totoo lang, ang pinakaligtas talagang lugar para sa ating mga anak ay kung nasaan ang kanyang ina. Dahil yung ina gagawin ang lahat para sa anak, para sa pamilya. Kaya, di ba? Kaya mo? Kaya mo ba yung itanong? O kaya mo ba yung sabihin? Kaya mo bang itanong sa sarili mo?
Ano ang safest place ng anak ko? Tapos sasagutin mo at sasabihin mo sa anak mo, anak, ito yung safest place for you. Sa puso ko, aalagaan ka. Ano man ang mangyari, hindi ba? O, drama, no? Totoo naman, di ba? Yung ina na nagmamahal, gagawin ang lahat. Against all odds. Against all odds. Kakalimutan ng kahit sino. Dahil safe na safe dito ang anak ko. Ang anak mo. Safe sa'yo, di ba? Ang tawag doon, pagmamahal ng isang ina. Sige po. Ito po si caregiver Nana. Kung medyo nalabuan, mag-google na lang, mag-research. Pero isang bagay lang po, ang dapat nating tandaan, hindi kasalanan ng bata na siya ay lumitaw sa mundo. Pero, pag napariwara ang bata, kasalanan ito nung nagluwal sa kanya para maging tao. Sige po. Pag kontra kayo, comment below. Pag agree kayo, comment pa rin sana. Para meron tayong conversations, di ba? God bless sa ating lahat. Loves ko kayo.